At nung nagkaisip na siya, ang unang-una niyang conclusion sa buhay niya, yung mga magulang ko sobrang relihiyoso nila. Pero ako, nakikita ko, hindi naman totoo yung Diyos. Meron po isang kilalang kabataan, na simulat maliit, bata pa lang siya, medyo malikot na yung kanyang isip, medyo malikot na yung kanyang, marami na siyang gustong gawin sa buhay. At nung nagkaisip na siya, ang unang-una niyang conclusion sa buhay niya, yung mga magulang ko sobrang relihiyoso nila. Pero ako, nakikita ko, hindi naman totoo yung Diyos. Maliit na gulang, ganun po ang kanyang pag-iisip. At nung siya'y tumungtong na sa high school, andun na yung science. Nagkaroon ng deeper understanding sa science. Andun na si chemistry, andun na si physics, andun na si science and technology. Lalo niyang nagkaroon siya ng sariling pag-iisip na I therefore conclude na talagang walang Diyos. Walang Diyos. Ako na lang bahala sa buhay ko. At yung kabataan po na yon, naging kilala sa kanilang eskwelahan sapagkat siya lamang yung nakagawa ng record sa eskwelahan nila na sa isang debate patungkol sa creation, tinindigan niya yung creation ng scientific creation. Kahit theory lang, tindigan mo yung theory, sabihin ng theory, hindi 100% fact. Pero tinindigan niya at napa-walk out niya yung kanyang kalaban. Alam niyo yung sinong kalaban niya? Teacher niya. Sa science at sa history. Kaya yung kabataan na yon, nakilala yun nung high school. At nung tumungtong naman siya ng kolehiyo, ganun pa rin. At dumating isang pagkakataon na talagang sa likod ng kanyang pag-iisip, sabi niya, isang araw, tinitignan niya yung buwan. Lasing siya, galing ng inuman galing ng inuman, tinititigan po niya yung buwan. At nung kanya pong tinitigan yung buwan, sabi niya, napakaganda ng buwan. Ang dami niyang forma. Minsan malapit siya, minsan ang layo niya. Hindi kaya talaga marahil merong gumawa nito. Kasi kung yung mga pintor lang, ang gagaling nilang gumawa, paano pa kayong gantong klase ng mga bagay? At sa likod ng kanya pong isip, nagsaliksik siya ng sarili niya. Hindi niya hiningi yung pastor, hindi niya hiningi yung mga at kung sino-sino pang mga mangangaral. Pinag-aralan niya ng sarili niya. At nung tinignan po niya, yung mga bagay-bagay, naging paborito niyang kausap yung mga Jehovah's Witnesses. Kasi Jehovah's Witnesses, sila yung lalapit sa bahay. Tama, kakatok sila. Sila yung pupunta sa pinto ninyo para mag-alok ng ganito, ng ganyan. And then, naging barkada rin po niya yung mga Mormons. Sino po yung kilala niyo po yung mga Mormons? Sila po yung mga naka-polo naman na puti. Puro sila lalaki. Pupunta rin po sila sa mga bahay. May mga binibigay din po silang kung ano-ano. Tapos, may sasabihin din sa inyong sharing. And then, sa kanyang paglilibot, napunta rin po siya ng Iglesia ni Cristo. Di Iglesia ni Cristo, napakarami niyan dito sa Commonwealth. Kahit dyan sa amin sa Pearl Drive, ang daming Iglesia ni Cristo dyan. And then, isang buwan, siya po ay nagdoktrina. And then, nung tinatanong na siya ng ministro kung gusto niya na magpabinyag, hindi daw. Nawili lang siya doon kasi meron libreng bigas, tapos may libreng 2 noodles at saka 2 dilata. Kaya itinapos niya yung isang buwan, Tapos pagkatapos noon, habang pinag-aaralan niya ng maigi kung ano-ano yung kanyang mga napuntahan, naisip niya sa sarili niya, ay meron Diyos. Pero kailangan ko siyang hanapin. At kailangan ko siyang puntahan. Kasi kung ako lang sa sarili ko ang mag-iisip na walang Diyos, kinukontra niya na ngayon yung sarili niya. Hanggang isang beses, mga kapatid, nagkaroon ng palaro ng basketball. And then napunta siya sa isang basketball court na ang gilid ay simbahan. And then yung simbahan po na yun ay nagtuturo ng mga kakaibang bagay na ngayon niya lang narinig. Ano po yun? Yung patungkol po sa pagsasamba ng araw ng Sabado. Napakinggan din niya hindi pagkain ng ganito, hindi pagkain ng ganyan. And then napunta siya doon at kaka-basketball, nawili rin siyang mainig. At nung nakinig po yung kabataan na ito, mga kapatid ko, sabi sa kanya nung isang kapatid doon, kasi matagal na siya nakikinig, 6 na buwan. Magpabinyag ka na kaya, brother. Para dito ka na lagi mag-basketball, tapos sama tayo magsisimba. Alam niyo sagot ng kabataan? Ayoko. Ayoko. Kita niyo mga kapatid? And then sa kanya pong pag-aaral,
Dumagdag ng 6 na buwan, 1 taon mahigit, saka siya nagsabi doon na, gusto ko pong magpabautismo. Ano? At pagdating po nung araw na yon, simula nung araw na yon, hindi niya na po alam kung saan siyang patungo sa kanyang buhay. Hayaan niya yung Diyos. Ano? Ang siya pong gumawa sa kanyang buhay at nasa maganda-ganda na rin po siyang kalagayan sa panahon ngayon. At nasa harap niyo po siya ngayon nagsasalita. Ano? Hindi ko po alam kung bakit ako nandito. Lagi ko pong tinatanong ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, bakit ako? Hindi nga ako naniniwala sa iyo eh. Dati nakikipag-away pa ako sa teacher ko, napa-walk out ko pa yung teacher ko. Sabi ko, babasahan mo ko ng Bible, di naman ako naniniwala dyan. So sa debating yun, umalis siya. Tumakbo siya, umalis siya, nag-walk out siya. Kasi gagamitan niya ako ng reference na hindi ko naman pinaniniwalaan. So kahit anong dakdak niya, 3 oras siya magsalita doon, walang mangyayari. Pero ngayon, bakit ako nandito? Yan yung laging yung tanong sa Diyos. At kapag sinasagot niya ako, laging ang sagot niya lang sa akin ay marami akong gustong ipagawa sa iyo. Kaya mga kapatid ko, gusto ko pong maintindihan ninyo, hindi po pagkakataon kung bakit po kayo nandito. Marahil ang Diyos din po ang gumawa ng paraan, ang tumawag sa bawat isa nyo at paggamit ng kasangkapan para po ang bawat isa sa atin ay makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa salitang pong yon, mamaya maintindihan natin bakit gaano ka-importante ang salita ng Diyos at kung bakit ka-importanteng mapakinggan natin siya ng mas maayos at malinaw sa ating pong mga buhay at ating mga puso.